Hello beautiful soul, I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages po for September 6. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. I truly appreciate it at God bless you all. At kung bago naman po kayo dito, welcome po kayo dito sa ating channel. At maraming salamat din po sa inyong pag-busy. Hanap na lang po ninyo ang inyong timestamps po sa description box or sa comment section po, no? I will pin that timestamps there para mahanap nyo po agad ang inyong reading, no? Thank you. See you there. Hello Aries. So ito po ang inyong daily messages po for September 6. Tingnan po natin kung ano ang mga mensahe ninyo para sa araw na to. Kuha muna tayo ng trinkets. Paunang mensahe sa inyo ng spirit ay key. Ayan. So this is really beautiful, no? Kasi nasa inyong mga kamay ngayon, Aries, ang pagkakataon, no? Na magbukas kayo ng mga bagong possibilities and new opportunities for yourself. What else? We have ano to? Eiffel Tower, no? So, travel, no? Travel ang maaaring iniisip ng iba sa inyo ngayon. Aries, maaaring meron kayong mga travel plans. Maaaring yan ay international travel. Maaari din na ang iba sa inyo talaga is making plans for travel to, to Europe, no? European countries. Specifically, maaaring pumunta kayo sa France to see this, sa Paris, no? Good luck. What else for Aries? We have steering wheel ng ship. So this is path of life, no? Aries, maaaring ang iba sa inyo is navigating a certain situation ngayon sa buhay ninyo, no? Na serious kayo about that path of life na maaaring iniisip ninyo sa ngayon, dinidiskartehan ninyo sa ngayon. Maaaring yan ay mga pangarap ninyo, no? Maaari din na ang iba sa inyo is nagpaplano o nag-iisip ngayon which path of life you are going to go, no? Maring may mga career path kayo na pinag-iisipan, no? Baka merong career change na inisip ang iba sa inyo. Kaya siguro nagdidiskarte kayo sa ngayon kung alin, no? Yung career path na tatahakin ninyo this time. Sa paunang tarot card ninyo ay King of Wands. Ayan, leadership. Napakaganda. Kasi maaaring ang iba sa inyo ngayon, Aries, ay mapopromote, no, into a leadership role. Maaaring meron kayong pagle-level up ng inyong posisyon sa trabaho sa ngayon. So, napakaganda. At saka kung ano man yung mga plans ninyo sa ngayon, travel plans man yan, or plans for a different path of life, no, tulad ng pagka-career change. Kung ano man yung iniisip ninyo regarding those things or other things man na plano ninyong gawin, no? It feels like to me na talaga namang pag-aanuhan ninyo yan, pagtutuunan ninyo ng pansin. You are going to put your, yung parang 100% attention dyan, no? Sisikapin ninyo ang lahat para maabot ninyo. Yun ang drive ninyo ngayon, no? Talagang super focused kayo on what is the plan na naiisip ninyo sa ngayon. So, that is really beautiful. Kasi tignan ninyo si King of Wands. Nakatingin na doon sa right. Papunta doon, di ba? So, talagang nakapokus siya. Talagang pinapakita sa card na to na may ine-envision siya at talagang gumagana ang isip niya, ang diskarte niya on how he is going to navigate this path na tatahakin niya, no? Talagang desidido siyang marating kung anong tina-target niya, kung anong in-envision niya, desidido siyang gawin ang lahat para marating niya yun. And that is you, Aries. Yun ang iniisip ninyo sa ngayon. Okay? We have Three of Cups, celebration. This is a celebratory energy. Kaya maraming rason si Aries ngayong araw para mag-celebrate. Maraming okasyon siguro ang maaring kayo ay naiimbitahan sa ngayon na kailangan ninyong attendan, no? Maaring okasyon yan or celebration yan
ng something, no? Sa kamag-anak ninyo, sa best friend ninyo, sa mga ibang kaibigan ninyo, you know, maaaring may mga invitation dito for birthdays, for gender reveal parties, mga ganon, engagement or wedding parties, mga ganon, or maybe, Aries, mayroon kayong achievement, maaaring meron kayong accomplishment na makakamit sa ngayon. Maaaring yung leadership role na to, yung promotion na to, isi-celebrate nyo na sa ngayon, Aries. So, congrats. What else? We have the devil energy, angel of freedom. Ayan. So, maaaring meron kayong Capricorn person that you are dealing with around this time, or maybe you have a Capricorn placement din sa inyong chart, Aries, na malakas, no? And the angel of freedom is here, no? To remind you, Aries, na kung meron man kayong mga doubts, self-doubts, meron man kayong mga fear, no? Na nararamdaman, na maaring yan ang nag-ano sa inyo, yun ang nagpipigil sa inyo para gawin ang mga gusto ninyong gawin sa buhay, yung mga naisip ninyong plano before, you know, maaring nagpo-procrastinate kayo, maaring nagsiself-doubt kayo, maaring hindi ninyo nagagawa yan in the past kasi may takot kayo. So yung takot ang nagpipigil sa inyo para gawin or simulan ng mga bagay na kailangan ninyong gawin para makalapit kayo doon sa inyong mga pangarap. But you know what, Aries? Sa pagdating ni King of Wands dito sa reading na to, this is going to fade away. No? Talagang parang you are going to break free from this devil energy. No? Aalis kayo dito dahil marirealize niyo dito na bakit? Diba? Why? Gustong-gusto ninyong marating ang mga bagay na yon. Bakit kayo nagpapatalo sa takot? There's going to be realization dito, Aries. Maaaring makakuha kayo dito ng mga encouraging words. Maaaring makakuha kayo dito ng mga perspective ng ibang tao, mga pagkukumbinse ng ibang tao, no? Kaya't magbabago ang inyong pananaw, magbabago ang inyong pakiramdam about dyan sa mga pagpo-procrastinate na yan, pagsi-self-doubt na yan. Maaring maa-advisean kayo ng mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, na maaring mangyari ang mga interaction na yan during the party na or pagtitipon na pupuntahan ninyo dito sa mga celebration na to, no? So Aries, makakaalis kayo dito at ito ang mananaig, yung drive, determination at yung pangarap ninyo, no, na marating ang kung ano man ang gusto ninyong marating. Yun ang mas mamamayani dito rather than yung takot, rather than yung pag self-doubt, no? Mawawala na yan. No, you're going to break free from that. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo. Ito po ang inyong daily messages for September 6. Tingnan natin kung anong mga mensahe para sa inyo. Kuha muna tayo ng mga trinkets. Paunang mensahe ng Spirit for you. We have the peace sign. Ayan, napakaganda kasi you are finding the element of peace. Finally, no, Leo, makaka-relax na kayo. Magkakaroon na kayo ng peace of mind. Ayan, maaring kung meron kayong mga hindi pagkakaintindihan with another person, maaring magkaroon na din kayo ngayon ng peaceful resolution, no? We have path of life. Ito, yung steering wheel ng ship. Ayan, so this is about path of life. Maaring may mga path of life kayo dito na kinoconsider na tahakin ngayon. Maaring may mga bago kayong gagawin, maaring may mga bago kayong plano, maaring may mga career change na ginagawa or pinagpaplanuhan ng iba sa inyo, no? Yung kinoconsider ninyong bagong career change. So we have letter Y. Ayan. So this could be initial, no? This could be initial ng maaring ng pangalan ninyo, apelyido ninyo, or maaring ng person that you are dealing with, no? Y could be a very significant letter for some of you, Leo. Maari din na may mga katanungan kayo, no? May mga katanungan kayo sa inyong sarili. Why do I need to do this? Why do I need to experience this? Why am I thinking to navigate a different direction in life? Yung mga ganon, ano? Leo,
So, what else for Leo? Punta tayo dito sa cards. Ace of Wands, inspiration. Talagang magiging super inspired si Leo around this time. Napakaganda naman itong sitwasyon ninyo, Leo. Kasi, ano kayo, this is an ace. So, this is number 1. So, this is new beginning, no? Merong bagong simula, bagong path, bagong kino-consider kayong endeavor na gagawin. This could be a new opportunity, new job, no? It could be anything, no? Na regarding sa inyong passion, regarding sa inyong creativity, yung mga ganon. You're going to be very passionate about this thing, bagong bagay na dadating sa buhay ninyo, like an opportunity, at pag-iisipan ninyong mabuti yan, no? You will be very excited about this, Leo, kung ano man ito na gusto ninyong simulan agad-agad, no? Maaring bagong ano yan, trabaho talaga, bagong business venture, maaring bagong career opportunity din yan, Leo. We have 2 of Wands. Tignan mo nga naman. We have an ace. We have 2. So, mayroong bagong opportunity dito na kumakatok sa inyo ngayon. And, you know, pinag-iisipan ninyo. Maaring pinag-iisipan ninyo kung ano ang gagawin ninyo pag nakuha nyo na yung opportunity na yan. Diba? You're making plans dito sa 2 of Wands, no? Nag-strategize kayo, nag-iisip kayo, at habang nag-iisip kayo, you know, parang you're about to to roll out kung ano man yung mga pinag-iisipan ninyo dito, no? Mabilis kayong makakapag-strategize dito, mabilis kayong makakapag-isip what are you going to do next, no? With this opportunity na parating sa inyo, Leo. So, napakaganda. Kasi, ano dito, ang iniisip ninyo dito, yung progress agad, no? Kung ano agad ang gagawin ninyo, kung papaano ninyo agad sisimulan ang bagay na yan. So, napakaganda lang. Temperance, ayan, Angel of Peace, no? Angel of Peace, and we have the peace sign, definitely, Leo. Talagang, parang maaliwalas talagang inyong pakiramdam, no? Maaliwalas. And making plans for your life dito na bago para sa inyo. You're at peace, no? Maaari talaga na this path na nagbubukas para sa inyo ngayon, yung mga opportunities na to, ito talaga yung magdadala sa inyo doon sa fulfillment ninyo, sa happiness ninyo. Kasi you're at peace sa mga nangyayari, sa mga dumadating na opportunity dito sa buhay ninyo. You're at peace, no? Magaang, no? Ang pagtanggap ninyo sa mga dumadating na to, sa mga pagpaplano ninyo. Parang everything is going smoothly, no? Napakaganda lang. Kasi, maaari din, no, Leo, na you've been patiently waiting for this things, no? Kung ano man ang mga nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, yung mga opportunities na dumadating sa inyo, maaaring tagal na ninyong pinapangarap na magkaroon kayo ng ganyang opportunity. And finally, no, ngayon, meron na. Naghintay kayo ng naghintay. You've been very patient in the past sa paghihintay. Hindi kayo nagmadali. Hindi kayo alam mo yun, hindi ninyo ipinipilit ang mga pangyayari sa nakaraan. Naghihintay lang talaga kayo ng right timing, and now maybe is the right timing na talaga. Naghintay kayo ng naghintay para sa pagkakataong ito, and here you go, no? May offer sa inyo for new job, for new career opportunity or business opportunity na sisimulan ninyo. So, good luck, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. Ito po ang inyong daily messages for September 6. Tingnan po natin kung ano mga mensahe para sa inyo. Simulan po natin sa trinkets. Buha muna tayo ng trinkets. Tingnan natin kung ano mga mensahe sa inyo ng spirit. We have... Uy, sorry. Lumipad.
So, ito po ang pauna ninyong trinket na lumipad. So, parang gustong-gusto na talagang dumating na mga pagbabago. No? This is change and transformation, butterfly. So, yun, gustong-gusto nang magsimula. No? Excited na ang mga pagbabago sa buhay ninyo. Sagittarius, gusto nang simulan agad. No? Kung ano man yan. We have baby girl. Ayan. So, there is a new beginning, no, na mangyayari sa buhay ninyo. Maaaring ito talaga yung pagbabagong yan, no? Kasi siyempre, pag may changes, talagang meron kayong sisimulan, meron kayong iiwanan, meron kayong isasara, diba? Kaya, very imminent yan. Maaaring, ang iba sa inyo magsisimula ng bagong pamilya, no? Maaaring ganun. Yan ang akin napupipat dyan. We have tortoise, ayan, slowly but surely. No, ito naman, slowly but surely ang atake niya. Pero yung isa naman, talaga nagmamadali, lumilipad pa. Ang mga pagbabagong yan. So, maaaring matagal na ninyong pinagplanuhan, no, Sag, ang mga pagbabagong yan na gusto ninyong simulan sa ngayon. Kaya ngayon, yung parang, nag-strategize kayo, nag-isip kayo, nag-discarte kayo, you fixed everything na parang inihanda ninyo talaga ang inyong sarili sa mga bagay na to na gusto ninyong pagbabago or maging pagbabago sa buhay ninyo, no? And ngayon, ready na kayo, talagang hindi na din kayo makahintay na simulan na, no? I-implement na ang mga pagbabago niyan sa buhay ninyo. We have King of Wands. Ayan. So talaga, no, you are going to be very determined. You are going to be highly driven dito sa kung ano man ang gusto ninyong gawin. No? Ano kayo, nakafocus kayo. Tignan mo, nakatingin na si King of Wands doon. So talagang, ano na siya, on to the future, no? Or on to his mission. Kumbaga, kung ano man yung ina-envision niya, no? Sa sarili niya, sa ngayon na gusto niyang mangyari. Talagang, ayan, ang plano niya, yung parang sa tingin pa lang niya, talagang gumagana na ng 1,000 RPM ang isip niya. No? Tiniisip na niya, how is he going to start the changes? How is he going to navigate these changes na gagawin niya sa buhay? Yung mga ganon. So, talagang, Sag, ano kayo ngayon? No, this is your energy. Kaya, it feels like to me na ganun kayo ngayon ka-focus, ka-laser focused sa mga changes na gusto ninyong gawin sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. You are going to be very, very determined na maaring meron kayong timeline na sinet para sa sarili ninyo na gusto ninyong makita ang resulta ng mga pagbabagong ito at a certain time. No? Maari din na ang iba sa inyo dito, Sagittarius, will be promoted, no, into a leadership role. Maaring meron din ditong pagle-level up ng posisyon sa trabaho ng iba sa inyo, Sagittarius, no? So, congrats. We have Queen of Wands. Ayan, creativity. We have the Queen and King of Wands. So, it feels like to me that, yung mga pangyayari sa buhay ninyo ngayon, Sagittarius, is asking for balance, no? It's asking for balance. Maaaring, ang iba sa inyo is so focused on just one thing. Maaaring you're so focused only on the changes na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Maaaring ganun ang sitwasyon ng iba, no? At ipinapaalala lang sa inyo dito na there are other things that needs your attention. There are other things that requires your attention din, Sag. Kaya, hindi lang sa isang parte kayo mag-focus, pagtuunan ng pansin, but, look at other things, no? So, balansehin din ninyo ang sarili ninyo ngayon, balanseng buhay lang, yun ang kailangan ninyo sa ngayon, no? At, meron din ako napipick up dito na there are other people that are willing to help you sa kung ano man ang mga pagbabagong ito or kung ano man ang endeavor na gusto ninyong gawin sa ngayon, Sagittarius. May mga tao dito, maaaring yung person ninyo ang talagang nandyan, very supportive of you, no? Tutulungan ka sa inyong mga pangangailangan, very, kung ano din yung kaya niyang itulong sa iyo or i-contribute niya sa mga plano mo, talagang nandyan siya, supportive of you, 100%, no? So, napakaganda din yan. What else? We have 5 of Pentacles. Ayan. So, for others of you naman, no, you are
feeling isolated siguro. Maaring ang iba sa inyo dito, isolating yourself naman. Maaring ganon. Maaring gusto nyong kayo lang, no? Kayo lang ang bahala. Kayo lang ang mag-iisip. Kayo lang magdidiskarte sa kung ano ang gusto ninyong mangyari, no? Na mga pagbabago sa buhay ninyo. Maaring ganon din ang sitwasyon ng iba dito. It could also be that ang iba sa inyo dito, Sag, no? Ang naiisip siguro ninyo, you need some kind of resources para masimulan ninyo yung mga pagbabagong ito, yung mga gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Kailangan ninyo dito ng resources para makapagsimula. And maybe, feeling ninyo walang tutulong sa inyo. Feeling ninyo siguro wala kayong matakbuhan. But that is just your thoughts, that is just your feelings, no? Pero alalahanin ninyo, Sagittarius, that si King of Wands, he is very charismatic, no? Kahit ano ang kailangan niya, meron mga taong tutulong sa kanya dahil he is very magnetic. He is very charismatic, no? Kapag nalaman ng ibang tao na meron siyang endeavor na gagawin, meron siyang plans na gustong isakatuparan, people can help him, no? Kaya Sagittarius, you just need to reach out to people. Yun ang mensahe sa iyo ni Five of Pentacles, na meron mga taong handang tumulong sa inyo, lalong-lalo na maaaring tinitingala din kayo sa community ninyo. You are well respected din sa community ninyo. Kaya kapag nagsabi ka ng kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng suporta, it feels like marami ang tutulong sa iyo. You just have to reach out, no? Kailangan mo lang na humingi din ng tulong. Huwag kang mag-alala, no, na mahihiya ka dahil hihingi ka ng tulong. No. Kasi hindi yan, yung paghingi ng tulong, hindi yan sign ng kahinaan. Hindi yan sign ng weakness, no? But that is a sign of strength. Kasi naiisip mo na maglakas ng loob para humingi ng suporta ng iba, no? And na-appreciate yan ng ibang tao kasi we all know na generosity energy is a cycle. Sometimes tayo yung tumutulong, tayo yung nagbibigay. Minsan naman tayo din ang kailangang humingi ng tulong, 'di ba? Everyone knows that. Na give and take lang kumbaga ang sitwasyon. Kaya huwag kayong mahihiya. If you need help from other people in any form, just ask. No, just ask. Just reach out to people and you will find the help that you need. Okay? So, Sag, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer. Ito po ang inyong daily messages po for September 6. Tignan natin kung ano mga mensahe para sa inyo sa araw na to. Kuha muna tayo ng mga paulang mensahe sa inyo ng Spirit through the trinkets. We have the coin. Wow. So this is about wealth. No, this is about wealth, prosperity, and abundance. Cancer. So yan ang parating sa inyo. Wow. Kakatok ang maraming financial blessings sa buhay ninyo around this time, Cancer. You also have letter J. Ayan. So letter J must be significant for some of you, Cancer. Maaring initials ito ng pangalan ninyo. Maaring first initial ito ng inyong first name, ng inyong last name, yung mga ganon, or middle name, Or maaring this is an initial of the person that you are dealing with, no? Maaring ganon din ang ganap. So what else? We have the butterfly. Ayan. So, there is a major transformation happening sa buhay ninyo, Cancer. Maraming ganap, maraming pagbabago ang mangyayari sa buhay ninyo. Maaring yan ay on a personal level or maaring sa sa 3D reality ninyo, no? So, kuha tayo ng mga cards. Paunang card ninyo is the King of Pentacles. Nasa tapat pa talaga siya ng wealth and prosperity and abundance. So this is napakalakas na energy, no, ninyo, yung kayamanan. There is a financial gain dito na mangyayari or dadating sa buhay ninyo, Cancer, no? Kasi King of Pentacles is
about wealth, no? This is about wealth. This is about financial opportunities, no? Mga bagong trabaho, bagong source of income, no? Mga bagong business opportunity or career opportunity that is maghahatid, yun ang maghahatid sa inyo ng kasaganaan, no? Prosperity, abundance, and tagumpay pagdating sa inyong money, career, and finances. So this is really beautiful, Cancer. Talagang parang bubuhos ngayon ang pera, bubuhos ang source of money ninyo dito, no? Dadating ang mga opportunities na yan. Devil energy, maaaring, this is a Capricorn energy, kaya maaaring meron kayong Capricorn placement sa inyong chart, or maybe you are dealing with a Capricorn, no? Maaaring, sa Angel of Freedom is here dito, it's because to help you, no? Get out of a situation wherein maaaring meron kayong mga financial constraints na pinagdadaanan, maaaring meron kayong mga pagkakagastusan, no, na maaring mga surprise na pagkakagastusan, no, maaring na medyo na kayo dyan, na na-stuck kayo sa ganyang energy, no, na maaring panay-panay dating na mga bagay or pagkakataon sa buhay na talagang puro palabas ang pera, yung parang gano'n, no? But you know what, Cancer, with the coming of King of Pentacles energy, it feels like to me na you are going to break free, no, dito sa Devil energy. Makakaalis kayo dito sa sitwasyon na to dahil magkakaroon kayo ng blessings, financial blessings na parating, na siya yung magpupuno sa kung ano man ang kakulangan doon sa pera, no, na kailangan ninyo sa ngayon. May mga resources na padating. Yung financial gain na to, no, is going to come at the right time para makalaya kayo dito sa sitwasyon na talaga namang parang na-stuck na kayo doon sa naubusan na kayo ng pera, or nagalaw na ninyo yung mga savings ninyo because of this unexpected expenses, no, of this unexpected spending na maaring nangyayari ngayon, no, Cancer? So tingnan natin kung ano pa, and that is going to change. Yan ang mga bagay na magbabago, no? Unang-una, yan ang mga bagay na magbabago. Mababago na ang sitwasyon ninyo sa pangkaperahan. We have strength, Angel of Courage. Ayan. So hindi kayo mai-stuck dito sa panghihina, no, ng inyong kalooban, kasi maaring ang iba sa inyo dito nakakaramdam na ng bakit, 'di ba? Bakit ganito na lang nangyayari? Bakit yung parang wala panghihinaan na kayo ng loob, na maybe some of you are losing hope already dahil bakit tuloy-tuloy ang mga bagay na pinagkakagastusan ninyo? Bakit parang lagi na lang, no, walang pumapasok at lagi na lang palabas ang pera ninyo around this time, you know? You will be given that inner strength, no, sa sarili ninyo, that will be activated. You will be helped out by the Angel of Courage na ma-activate ang inyong inner strength at courage ninyo para maging matatag ang inyong kalooban, na makayanan ninyo ang energy na ganito, na yung parang matalo, no, yung nararamdaman ninyong nanghihina na kayo sa loob ninyo dahil parang sinasabi ninyo, hanggang kailan ba itong sitwasyon na to na panay gastos na lang, puro na lang palabas ang pera, 'di ba? So you will be given that inner strength, no, ng divine universe at ng mga angels ninyo. Tutulungan at tutulungan kayong patatagin ang inyong kalooban, lalong-lalo na sa pagkakataong ito, at malalampasan ninyo yan na sitwasyon na yan. And di ba nga, meron tayong prosperity and abundance energy dito, kaya matutulungan kayo talaga na sa paglalakas ng loob ninyo, magkakaroon ng shift, no? Magkakaroon ng shift ang mga nararamdaman ninyo, na instead na paghinaan kayo ng loob, magiging malakas ang inyong loob, magiging matatag, mabubuhay muli ang faith and hope ninyo talaga for the better, no? Na mababago ang inyong sitwasyon, na magkakaroon ng magandang turn around ang inyong sitwasyon sa ngayon. And yun nga ang mangyayari, Cancer, with the coming of this Queen and the King of Pentacles energy, no? Ito yung
Ito yung mag-fill up ng kung ano man ang perang nagastos na ninyo, kung ano man yung mga pera na kuha ninyo sa savings ninyo, mapapalitan ninyo yan. Magkakaroon ng opportunity para mapalitan yan at masuportahan kung ano man ang mga pangangailangan pa ninyo sa pera, no? Parang ngayon ang napipick up ko dito kung gano'n ang inyong sitwasyon, no? Cancer, kasi this is not going to resonate with everyone, okay? Hindi ito sasakto sa lahat ng Cancer sa collective. Kaya kunin nyo lang kung ano yung sumasakto sa inyong sitwasyon. But ang napipick up ko dito, ang pagdating ng King of Pentacles energy na to sa reading ninyo, ito yung energy na napuputol dito sa chain of events ng patuloy ninyong paggastos, patuloy ng pagdating ng mga bagay or sitwasyon na talagang kailangan ninyong pagkagastusan. It feels like mapuputol na yan, no? Mapuputol na yan, it's coming to an end. Yun ang aking napipick up dito. At magkakaroon na kayo ng kasaganaan, magkakaroon na kayo ng muling pagpasok ng pera at matitigil na ang paglabas ng pera, no? So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. Ito po ang inyong daily messages for September 6. At tingnan po natin kung ano ang mga mensahe para sa inyo. Kuha po muna tayo ng trinkets dito, no? Paunang mensahe sa inyo ng Spirit. We have peace. Ayan. So, peace sign. So, magkakaroon na si Scorpio ng resolution, no? Sa mga pagkakagalit or yung mga hindi ninyo pagkakaintindihan with another person. Magkakaroon na kayo ngayon ng resolution, no? At magkakaroon na kayo ng peace of mind. Ayan. You're going to find the element of peace sa ngayon, Scorpio. What else? We have Cupid. Ayan. So, this is about, affection. This is about desires, yung mga ganon, Maaari din na may mga love connection. May mga bagong love connection na mangyayari or magaganap dito para sa iba sa inyo. Maaari din na this is about, pagmamahal, Pagmamahal, love. Maaring ngayon, siguro yung kaalitan ninyo or yung may hindi kayo pagkakaintindihan, maybe that is someone that you love, someone dear to you. Kaya maaring ngayon, paiiralin ninyo ang pag-ibig, ang love talaga, at yun, na mamamayani kung ano ang pagmamahal. Kaya magkakaroon na kayo ng pagkakaintindihan muli, You're going to start over ng mas maganda and harmonious relationship, kung anumang klaseng relationship ang meron ka with this person, Na meron kayong hindi pagkakaintindihan. We have Hamsahand. Ayan, Hamsahand is about protection, This is about dispelling negative energies, sa inyong energy field. Maaring ang iba sa inyo dito nagki-clearing ng sarili ninyo, maaring nag-smudge kayo, nagpapauso kayo ng mga tawag dito, ng mga incense dito, to dispel negative energies sa environment niyo or maybe sa mismong sa katawan niyo, 'di ba? Nagki-clearing kayo. So what else? We have Queen of Cups. Ayan. So, maaaring si Queen of Cups is someone. No, this is also your energy, Scorpio, because you are water sign. Si Queen of Cups, parang sinasabi nito sa inyo ngayon, Scorpio, na you are extra intuitive, you are extra sensitive ngayon. Napaka-extrang malakas, ng inyong radar sa ngayon. Dati nang malakas yan, kayo yung may pinakamalakas na antena, pagdating sa psychic abilities ninyong Scorpio. And ngayon, with the coming of Queen of Cups, parang sinasabi sa inyo na, hello, Scorpio, ngayon, take advantage of your psychic abilities kasi napakalakas ngayon. Sobrang intense ngayon ang inyong ang inyong pakiramdam ngayon. Kaya take advantage of that, na pakinggan ninyo, ang mga bulong ng iyong intuition sa ngayon, dahil maaring may mga importante kayong kailangang malaman sa ngayon na makakatulong sa ninyo ngayon, sa buhay-buhay ninyo ngayon, And maaari din, Scorpio, na ngayon maaaring may mga maraming tao siguro ang lalapit sa inyo ngayon para humingi ng inyong
guidance, humingi ng inyong input, opinion, mga ganon. Or maybe, mga taong problemado. Kasi maaaring kayo ay isang very good and compassionate listener, kaya you are the go-to person ng maraming tao sa paligid ninyo, no? Pag kailangan nila na makakausap, kailangan nila ng pag-vent outan ng kanilang mga life's concerns, maaaring ikaw ang laging pinupuntahan, no? Maaaring isa kang nanay, no? Scorpio, maaaring isa kang nanay na talaga namang very very loving, very compassionate, kaya ikaw yung laging pinupuntahan or hinihingian ng advice ng mga tao sa paligid ninyo, no? Four of Cups, ayan, so this is an opportunity for you, no? Scorpio, may mga opportunity na parating dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, depende sa inyong sitwasyon. But, may nararamdamang indifference ang iba sa inyo, Scorpio. No? Maaaring may mga disappointment kayo in the past, or maybe recently, may mga disappointment, may mga frustration kayo nararamdaman siguro. No? Kaya ngayon, parang nawawalan kayo ng gana. No? Maaaring ganon. To take action, no, dito sa mga opportunities na dumadating sa inyo. And this is a message for you, Scorpio, na may opportunity na dumadating, na kumakatok sa inyo. And who knows, no, maaaring ito na yung magbibigay buhay muli, magbibigay excitement muli sa inyo. This could be anything, no? Kaya open your eyes, open your heart, and consider this opportunity na dumadating. Kasi maaaring ito yung hinihintay ninyo. Maaaring ito ang para sa inyo, no? Scorpio, kaya maaaring ito yung dream opportunity na gusto ninyong makuha, no? Kaya open your eyes, no? Tignan ninyo kung ano mga nangyayari sa inyong paligid, kasi ito na, kumakatok na sa inyo ang opportunity na maaaring yan ang inyong hinihintay. Okay? The Empress energy, this is the angel of abundance. Ayan. Who knows, Scorpio? Yung opportunity na to is a financial opportunity. No? Maaaring ito ay oportunidad para sa isang bagong trabaho, bagong source of income, additional source of income, career opportunity, business opportunity. It could be anything, Scorpio, no? But with the coming of the Empress energy, maaring ito ang magdadala sa iyo ng abundance and prosperity, no? Maaring ito yung oportunidad ng mapapayaman sa inyo. Maaring ito na yung oportunidad na magbibigay sa inyo ng tagumpay pagdating sa kaperahan, Scorpio, no? Kaya gising, wake up, Scorpio. Huwag mong deadmahin totally ang kung ano mga opportunity na to. Huwag mong palagpasin, no? Kasi may kasabihan nga na kung ang opportunity ay para sa'yo, talagang para sa'yo yan. But, kapag nakalampas yan sa ngayon, you are going to wait for another cycle para bumalik ang same opportunity. Kaya sayang naman ng pagkakataon. Sayang naman ang oras at panahon, 'di ba? Kung nandiyan na 'yan, pansinin niyo na. No, pansinin niyo na dahil ito na ang binibigay sa inyo na pagkakataon na mag-create kayo ng kasaganaan, no, sa buhay ninyo. Ang iba naman sa inyo dito, Scorpio, with the Empress and the Queen of Cups, no, together, maari talaga na you are a mom. Maaring you are taking care of kids, you are taking care of elders, maaring nag-aalaga kayo ng lahat ng mahal ninyo sa buhay. Maaring ikaw talaga yung tanging abala, no, sa pag-aalaga ng inyong pamilya, magsimula sa mga bata, sa asawa, sa mga anak, at sa sa buong pamilya. Maaring meron pa nga kayong extended family na inaalagaan dito, no, Scorpio? So, ayun, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces! Ito po ang inyong daily messages po for September 6. So, tignan natin kung ano mga mensahe na para sa inyo
kuha po muna tayo ng mga trinkets at tingnan natin kung ano ang paunang mensahe ng spirit para sa inyo. So we have the owl na yan. So this is about wisdom, this is about intuition, this is about enlightenment, guidance. Ayan. So ano kayo, divinely guided kayo around this time, Pisces. So you are so lucky. We have the tortoise. Ayan. Slowly but surely, no? But you are getting ahead. Mabagal man ang takbo ng lahat, pero at least sigurado kayong umuusad. May progress, di ba? Ang kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan. So we have, dalawa sila. Okay. So we have the olive leaf. Ayan. So this is about peace and friendship, no? Maaring may sitwasyon kayo with another kaibigan dito in the past. Maaring hindi nagkaintindihan, maaring may misunderstanding, but you know what? It feels like magkakaroon na kayo ng peaceful resolution at magkakaayos na kayo ngayon, no? We also have flower. Ayan. So this is about beauty, this is also about grace, yung mga gano'n. So, maaaring yun din ang isa sa mga bagay na will be highlighted ngayon, kaya magkakaroon kayo ng mas magandang samahan ng inyong kaibigan, no? Dahil magkakaroon kayo ng mas magandang samahan, mas magandang kaisipan siguro, kaya it will lead you to reconciliation, no? So, what else? We have 10 of Cups. Ayan. Masaya. Masayang pamilya. Masayang pamilya. This is contented family. This is domestic bliss. You know, masaya ang bawat isa sa pamilya ninyo sa ngayon. Maaaring kayo, wala na kayong mga iringan, wala na kayong mga hindi pagkakaintindihan, na-settle nyo na ang mga yan. No, talagang na lang kayo, harmonious relationship ang meron kayo sa bawat isa sa pamilya, no? Kaya naman, kung ano din yung mga pangangailangan ninyo, kung ano din yung mga gusto ninyo sa buhay, maaari din na ini-enjoy nyo na yan. Kaya, maaring additional factor din yan, no? Pisces, sa saya, no? Sa magandang samahan ng bawat isa. Kasi, maaring kung anong kailangan, kung ano yung gusto ng bawat isa, nandiyan na, ini-enjoy nyo na. Kaya masaya lang ang bawat isa, no? At ang importante dito, nagmamahalan ang bawat isa sa pamilya. Nagkakaintindihan. There is loving and harmonious relationship with each other in the family. So, this is a happy home, Pisces, no? Na parating sa inyo dito. Happy home. What else? We have 2 of Cups. Ayan, partnership, no? Partnership. Maaring ang person ninyo at kayo ay sobrang malakas ang bond ngayon, no? Malakas ang bond talaga. Kaya siguro, masaya ang bawat isa sa pamilya kasi nakikita din ng mga anak ninyo, ng ibang members ng family dito na masaya kayong dalawa, no? Kayo yung haligi at ilaw ng pamilya ninyo. Kaya maaaring ginagampanan talaga ninyo ng maayos, ng maigi ang mga responsibilidad, obligasyon ninyo at yung relationship ninyo with each other. Maaring kayo ngayon, mas malakas, mas close, mas happy. Kaya mas nai-inspire ninyo ang mga miyembro ng pamilya ninyo, nakikita kayong masaya, nagkakaintindihan at nagmamahalan, 'di ba? Maaari din na this is a new partnership na papasukin ng iba sa inyo, Pisces. Maaring bagong pagkakaibigan nito, maaring bagong business partnership, maari din na collaboration, no? Ito sa isang proyekto. Maaring ang iba sa inyo ay papasok na din sa bagong romantic and love relationship dito, no? But definitely, maganda ang resulta ng partnership na to for you, Pisces. Kasi kung sino man dito makakapartner ninyo, kung sino man yung dadating dito sa buhay ninyo na magiging parte ng buhay ninyo, ng circle ninyo sa ngayon, parang kayo, parang soulmates kayo, na mararamdaman ninyo na
parang ang tagal na ninyo magkakilala, ang gaang-gaang ng loob ninyo sa bawat isa, yung mga ganon, kaya malalim, no? Malalim agad ang mabubuo ninyong relationship with each other. So this is really a very harmonious relationship. Ano mang klaseng relasyon ito, no, napapasukin ninyo, Pisces. Nine of Cups, oh my God, Pisces, napaka-blessed ninyo ngayon, napaka-blessed ninyo, napaka-emotional ninyo ngayon, emotional na masaya kayo. Kasi we have 9, we have 10. Sa 9 of Cups naman, tingnan ninyo, ang keyword, pasensya na po, blessings. Diba? Uulan ng blessings talaga. Kaya naman sabi ko sa inyo kanina, you are super blessed. Kasi talaga namang uulan ng biyaya sa buhay ninyo ngayon, Pisces. Ang daming parating na biyaya na talagang yung mararamdaman ninyo ang joy, ang lalim na saya ang mararamdaman ninyo. May contentment talaga kayo ngayon, no? May contentment kayo. Maaring din ito, wish fulfillment. Meron kayong ditong wish na makukuha around this time na talaga namang maaring yan ay ikakasayo talaga ng buong pamilya. Maaring yan ay wish ninyo para sa pamilya ninyo. Maaring yung contentment, yung happiness, yung abundance and prosperity na nararamdaman ninyo or mararanasan ninyo sa sarili ninyo at pati na rin sa buong pamilya ninyo. Maaring yan ay yung wish na mangyayari ngayon, na magmamanifest sa buhay ninyo, Pisces. So talagang bonggang-bongga, no, ang period na to, kasi masaya ang puso ninyo, maraming biyayang parating. So good luck to that, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Gemini, ito po ang inyong daily messages po for September 6. Tignan natin kung anong mga mensahe para sa inyo ng Spirit for today. Kuha muna tayo ng mga trinkets po. Paunang mensahe ng Spirit sa inyo today is Owl. Ayan. So this is about wisdom. This is about intuition, no? Enlightenment, guidance. Ayan. So ibig sabihin niya na divinely guided kayo, Gemini. Sa kung ano man ang inyong nais gawin sa ngayon, talagang makakaasa kayo, no? Na guided kayo. We have the peace sign. Ayan. You are finding the element of peace sa ngayon, no? Maluwag ang inyong pag-iisip ngayon, matiwasay, maayos at talaga namang kalmado, no? Peaceful kayo ngayon. Maari din, ang iba din sa inyo, no, Gemini, kung meron kayong mga hindi pagkakaintindihan with another person, no? Masusolusyonan na ngayon yan. Magkakaroon na kayo ng peaceful resolution, okay? We have butterfly, ayan, there is change coming up, transformation coming up sa buhay niyo. Maaring ano yan, change on a personal level. Maaring ganon, no? So what else? Gemini, we have Page of Cups. Ayan, friendship. Friendship ang maaring focus ng iba sa inyo ngayon. Maaari din na meron kayong mga activities ngayon or okasyon or events, no, na dadaluhan or aasikasuhin na kailangan ninyo ng tulong ng iyong mga kaibigan, or maaaring this is about sitwasyon ninyo with kaibigan, no, na aasikasuhin ninyo, maaaring okasyon, selebrasyon, mga ganon, and you will be helping out your friends, maari din ganon, no? Maari din na this is communication, this is news na talaga magpapakilig din sa inyo, maaring ganon. Maaring may mga tawag sa inyo dito, sulat, email, text messages na maaaring updates yan ng mga opportunities or trabaho na in-applyan ninyo, maaring ganon, or career opportunity na maaring ipaalam sa inyo, no? At maaari din na invitation ang parating sa inyo, no? Communication na nag-iimbita sa inyo to celebrate, no, with your friends or family sa mga ilang okasyon, no? May mga selebrasyon na gaganapin siguro ang mga kaibigan or pamilya ng iba sa inyo dito, and maiimbitahan kayo. Okay?
We also have 7 of Cups. Ayan. So, speaking of opportunity dito kanina, kasi maaring may in-applyan kayong trabaho or any career opportunity, no, na maaring interested kayo. Maaring ito, merong choices kayong pagpipilian. Maaring meron kayong mga in-applyan na sabay-sabay din kayong babalikan, no? Sabay-sabay kayong tatawagan. Kaya ngayon, mamimili kayo. Maaaring ganun ang sitwasyon. There are choices, important choices that you have to make. Maaari din dito na maraming imbitasyon ang sunod-sunod, no? Invitation for social gatherings, siguro din dito ang maaring sabay-sabay din, no? Maaring same date, same time siguro, no? At mamimili din kayo kung sino nag-iimbita ang pagbibigyan ninyo dito, Gemini. Natawa lang ako dun. 3 of Pentacles, ayan. Taking action now is what you need, Gemini, no? Maaaring this is about dito sa mga offers, no? About dito sa mga opportunities, no? You have to take action now. Hindi, wag na ninyong ipagpaliban pa, no? Yung maybe sasabihin ninyo bukas na, mamaya na, unahin ko muna to, na iba kong ginagawa, yung mga ganon, no? Parang iniimbitahan na kayo ng 3 of Pentacles to take action now. Wag niya kayong patumpik-tumpik pa because you never know. Baka may mauna na, diba? Maaring mayroong ino-offeran din na ibang tao dyan sa opportunity na yan at mas naunang mag-take action ng taong yun at mawala ang pagkakataon sa inyo, diba? Kaya take action now while you are given opportunity ngayon. Take action on that na wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Okay, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra. So, this is your daily messages for September 6. Tignan natin kung ano mga mensahe para sa inyo sa araw na to. Kuha muna tayo ng mga trinkets. At pauna mensahe ng Spirit sa inyo is the Bagua. Wow! Beautiful! This is about wealth. This is about prosperity and abundance coming your way. Libra, nagbubukas kayo ngayon ng pinto, no? Para sa mga financial opportunities, financial gain, ganon. What else? Butterfly, pagbabago, change and transformation. So, maaaring yan ang magbabago. Trabaho, you know, yung financial landscape ninyo magbabago, magiging mas masagana na kayo ngayon, mas may pera na kayo ngayon, yung ganon. So, what else? Oops! We have the rabbit. Yan. So, saktong-sakto. Kasi sa rabbit, this represents abundance and prosperity. Ayan. So, talagang tatalon-talon kayo ngayon sa saya, Libra. Marami talagang pagkakataon sa inyo siguro ngayon ang dadating na, you know, magkakaroon kayo ng financial gain. Magkakaroon kayo ng mga oportunidad para magkaroon kayo ng pera, para magkaroon kayo ng additional income, no, ng financial gain. It could be anything, you know, na panggagalingan ng inyong kaperahan sa ngayon. So, we have 7 of Cups. Ayan, maraming choices. Maaring this is, yung opportunity na to will be coming from different sources, no? Libra, kaya maaring malagay kayo dito sa sitwasyon na talagang mamimili kayo. Kasi maaring yung mga opportunities na to na parating sa inyo ay maaring iba't ibang klaseng opportunity, iba't ibang area ng buhay ninyo, pero no, maaring lahat maganda, maaring lahat ma-attractive para sa iyo, maaring pasok sa criteria ninyo, but kailangan ninyong mamili kasi hindi siguro maaaring lahat kunin ninyo, di ba, Libra? Unless kayang-kaya ninyong i-handle ang lahat, then use your own judgment and discernment dito sa sitwasyon na to. But definitely, no, nasa tapat pa niya yung yung wealth, yung prosperity and abundance na symbol, kaya it feels like
multiple opportunities. Maraming oportunidad dito na related sa pangkaperahan, Libra, no? Kaya pag-isipan ninyong mabuti, tignan ninyong maigi kung alin yung kukunin ninyo, alin yung talagang maghahatid sa inyo ng kasaganaan, ng kayamanan, pagkakataon nyo na tong mamili, no? Kasi meron kayong choices na binibigay sa inyo. We have justice. Makukuha ninyo kung anong para sa inyo. You will get what you deserve. Okay? Kung ano ang para sa iyo, yun ang mapupunta sa iyo, Libra. Kaya napakaganda lang. And isa pa, no? Maaari talaga na yung ninyo ngayon, yung buhay ninyo ngayon is getting back to balance. Talagang naibabalik na ang balanse. Kaya siguro nag-a-attract na kayo ngayon, no? Ng magagandang pangyayari, sitwasyon, experiences sa buhay. Kaya nag-a-attract na kayo ngayon ng magagandang blessings. May mga bagong mangyayari sa buhay ninyo. Positive change, may abundance, may prosperity, may wealth, no? Dahil maaaring nagawa na ninyo ng paraan na mabalanse ang lahat. No? Dati may mga imbalances. Pag may mga imbalances tayo, hindi natin na nabibigyan ng tamang panahon, tamang oras ang maraming parte ng buhay natin. Kaya minsan may mga delays, may mga blockages dyan, no? At ngayon, everything is back in balance. Kaya siguro nagiging maayos na din ang pakiramdam ninyo. Magaang na, maaring wala na kayong stress dyan, maaring wala na kayong negativity, negative thoughts, negative feelings na nararamdaman. Kaya wala nang blockages, no, para sa mga blessings. Kaya eto, nandito na ang mga blessings, no? Ito na yung symbols ng mga blessings na parating sa inyo, no? Prosperity, abundance, kayamanan, lahat ng kung ano ang para sa iyo will be yours sa ngayon, Libra. We have 7 of Swords. Ayan, mag-ingat din kayo. Mag-ingat din kayo. Oh, hang on. We have 7 of Swords and we have 7 of Cups. Ayan. And alam mo, ang 7, that is very lucky number, diba? Lalo na sa mga laro, sa mga sugal, mga ganun. So, please check on number 77, Libra. Okay? Paki-check po ninyo yan. I-google ninyo kung anong ibig sabihin ng number 77 for more guidance. Okay? So, 7 of Swords, this is the energy of liar, cheater, and stealer. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong nakaka-interact ninyo. Don't share any valuable information sa kanila, mga plano, ideas, no, pangarap ninyo. Just keep it close to your heart, Libra. Huwag ninyong ipapaalam yan sa iba muna, no, until nakahanda na talaga yan. Otherwise, no, baka masabotage kayo ng ibang tao. Otherwise, baka maunahan kayo sa plano ninyo, diba, Libra? Kaya sa inyo lang muna yan. I-secret nyo muna yan. At saka mapagbantay kayo, no? Mapagbantay kayo sa mga valuables ninyo. Yung bahay ninyo, investment ninyo, tirahan, sasakyan, yung mga valuables ninyo, no? Make sure na lagi silang secured, lagi silang namomonitor ninyo. Okay? So, mag-ingat kasi you never know kung anong kakayanan ng mga taong nasa paligid ninyo. Malay ninyo, diba? Maka-encounter kayo dito ng low vibration people around you na hopefully hindi, diba? Hopefully hindi. Kaya ipagdadasal natin yan, Libra, na lagi kayong safe, lagi kayong protected ng Panginoon at ng mga angels ninyo, okay? Para malayo kayo sa mga ganyang energy. So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius. Ito po ang inyong daily messages for September 6. Tignan po natin kung ano mga mensahe para sa inyo, Aquarius. Tignan muna natin ang mga mensahe for you from the Triggers. We have peace sign. Ayan. Napakadalas ng labas ng peace sign, no? Napakaganda kasi parang sa collective, no? Nagkakaroon na ng katiwasayan, no? Peaceful resolution ng lahat, ng mga hindi nagkakaintindihan. Ngayon magkakayos na. Kaya, meron din peace of mind na ang lahat, no? Ganon din kayo, Aquarius. Magkakaroon na din kayo ngayon ng peace of mind. Magkakaroon na din kayo ng katiwasayan sa inyong pakiramdam, no? What else?
for Aquarius, we have the horseshoe. Ayan, so this is good luck. Wow! Swerte ninyo ngayon, Aquarius. Take advantage of that energy ngayon na maswerte kayo. What else? We have leaf. What else? We have the butterfly. And there's change. May change na mangyayari dito. Change and transformation. Maaring personal level yan. Maaring pagbabago yan ng mga nararamdaman din ninyo, no? From troubled, waters, calmer waters na ngayon, no? From being worrisome, ngayon, peaceful na mararamdaman ninyo, Aquarius. So that is really beautiful. What else? We have the King of Cups. Ayan, commitment. Ayan, so maaring commitment ito sa iba't ibang klase. Tingnan natin. Maaring this is commitment to a person, commitment sa trabaho, commitment sa relationship ninyo, sa karelasyon ninyo, no? Maaring ganon. Maaring meron kayong mga bagong commitment sa proyekto. Maaring mga ganon ang ganap ng iba sa inyo, no? But for others of you, Aquarius, maaring ang iba sa inyo is very sensitive ngayon. Very sensitive. Very intuitive sa ngayon. Napaka lakas ng inyong radar sa ngayon, Aquarius. Kaya take advantage of that, no? Kasi lalong-lalo pat nasa inyo ngayon, nasa horizon ninyo ang swerte, ang good luck, good fortune, no? Maaring you are receiving downloads then. You're receiving intuitive messages and guidance dito para magabayan kayo kung ano ang gagawin ninyo sa mga endeavor na binabalak ninyo, sa mga changes na gusto ninyong gawin sa buhay ninyo. Maaring binibigyan kayo ng divine guidance ngayon, Aquarius. Kaya be watchful din kayo sa mga symbols, signs na maaaring nakikita ninyo sa labas. Kasi maaaring signs yan, gabay yan, na pinapadala sa inyo ng iyong spirit team din. Okay? To guide you. So, we have the Emperor energy. Ayan, Aquarius. Everything is going to be back in order sa buhay ninyo sa ngayon. Napakaganda, no? Napakaganda. Kasi, maaring before, may mga bagay na hindi kayo napagtutuunan ng pansin, may mga distractions, hindi kayo nakakapag-isip ng maayos, no? Doon sa mga bagay or parte ng buhay ninyo na kailangan pagtuunan ng pansin. Pero ngayon, order will be back, no? At maaayos mo na ang lahat. Ngayon, focus na muli kayo sa kung ano man ang mga areas ng buhay ninyo na na-neglect ninyo before, na mga hindi ninyo naasikaso. Ngayon, maaasikaso na ninyong muli, no? Si Emperor energy din, this is also about material success, no? This is also about financial success. Kaya maaaring ang iba sa inyo ngayon, Aquarius, is going to focus on trabaho, paghahanap buhay, negosyo, yung mga ganon. Kasi, ano kayo ngayon? Parang ang gagawin ninyo ngayon is focus kayo doon sa pag-build ninyo ng sarili ninyong financial empire. Ang focus ninyo ngayon ay mag-save, mag-ipon, magtrabaho, magsipag, nang sa gayon ay maging successful kayo pagdating sa kaperahan. Kasi ang gusto ninyo dito ngayon na magkaroon kayo ng matibay, matatag, solidong foundation pagdating sa inyong kaperahan, na alam mo yun, magkakaroon ka ng financial security and stability for the long term. Yung mapoprovide ninyo ng kaperahan, ng kung anong pangangailangan ng pamilya ninyo, ang sarili ninyo, ng pangmatagalan, no? So yun ang maaring focus ngayon ng iba sa inyong Aquarius, no? Yung stability ng inyong trabaho, ng inyong negosyo, ng inyong pangkaperahan, no? So what else? We have Ten of Pentacles. Ayan, speaking of kaperahan, speaking of security for the long term, no, pagdating sa kaperahan, ito na yon. Ten of Pentacles is also about that. It's also about wealth. It's about financial support na gusto ninyong ibigay sa inyong sarili at sa inyong pamilya, no? So this is napakaganda kasi parang talagang papunta kayo doon sa
pag-iipon ng maraming pera, sa pagtanggap ng maraming pera, no? Yung ganon. Si Ten of Pentacles din, ano siya, this is about inheritance. So, maaaring there is family business or family money ngayon na paghahati-hatian ang iba sa inyo dito, Aquarius. Hindi ito magre-resonate sa lahat, ha, kaya kunin nyo lang kung ano magre-resonate sa inyo. But, ang iba sa inyo, ganon ang sitwasyon sa ngayon. Maaaring ang iba sa inyo ngayon may pag-uusap ng nagaganap dahil maaring maghahatian na kayo ng inyong mga mana sa ngayon, no? Maaring may malaking property dito involved, may maaring malaking amount of money involved dito na talagang paghahati-hatian ninyo. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn. Sorry, kasi nakalatag na ang lahat, diba? Hindi ko alam kung saan, kung nakapagsimula ng mag-video or naghinto lang. So, I'm not sure kung ano nangyari dito sa camera ko. But, ganito po ang nangyari, ha. Nalatag ko na, na-pick up ko na, nagsalita na nagsalita. Pero, nakita ko lang ngayon na hindi pala gumagana yung camera. So, hindi na ako magkukuha muli ng panibago, no? Kasi ito na yung mga paunang mensahe na binigay sa inyo ng Spirit. Kaya, itutuloy ko na lang. Simulan ko na lang uli because I'm not sure kung nag-run na ang video ko kanina or hindi. Or huminto lang, no? But anyways, Capricorn, so this is your messages for September 6, okay? So, nagkuha na ako ng mga trinkets. Nagsalita na ako na nagsalita. Hindi pala gumagana ang camera. Sorry naman. So, yun, paunang trinket ninyo is the key. Ayan, so, nasa inyong mga kamay dito, no? Capricorn, binibigay sa inyong kapangyarihan na magbukas, no? Ng mga panibagong opportunities and possibilities sa buhay ninyo, Capricorn. It could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon, okay? But definitely, there are opportunities and possibilities dyan na naghihintay sa inyo. So, yung second trinket naman ninyo is the baby girl. Ayan. So, this is a new beginning energy. Kaya, maaring merong mga bagong endeavor or may mga bagong ideas or mga bagong plano kayong sisimulan sa ngayon, no? Maari din, ang iba sa inyo, Capricorn, is welcoming a new baby sa pamilya. Maaring ganun din ang ganap. We have also letter H. Ayan. So, this letter H must be significant for some of you, Capricorn. Maari din na this, represents your initials. Maaring letter H ito ng first name ninyo, initial ng first name ninyo, or ng last name ninyo, or middle name, or maaari din na this is the initials of the person that you are dealing with sa ngayon. Maaring ganun din ang ganap. Okay, so yung unang tarot card ninyo is King of Swords. Ayan, so decisions. So, some of you, Capricorn, no, are facing an important decision ngayon. At ang una kong na-pick up kanina, when I pull this card is kaperahan. So, maaaring may mga decision making kayo na link sa inyong kaperahan ang kailangan ninyong harapin sa ngayon or kinakaharap ninyo. Maaaring about yan sa mga purchases, no? Maaring meron kayong mga kailangang bilhin na, you know what, kailangan ninyong pag-isipan kung ano ang pinaka-importante. Maaring you're weighing things out, ano yung mas priority, diba? So, maaring yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan. Maaari din, Capricorn, na this is about investments. Saan ninyo ilalagak ang pera? Anong klaseng investment, ang investing scheme ang kukunin ninyo? Yung mga ganun ba? But definitely, this is an important decision na kailangan ninyong gawin, no? Na related yan sa inyong finances, no? So, yung second card niyo is Two of Wands. Ayan, you're making progress, no? Capricorn, may mga plano kayo, marami kayong plans about siguro sa mga bagong negosyo, bagong trabaho, or source of income, marami pa, no? Iba't ibang sitwasyon ang maaaring kinalalagyan ngayon ni Capricorn. But, you are making progress sa kahit anuman yan. Kung anuman yung area ng buhay ninyo dyan na
pinagpaplanuhan ninyo, na talagang dinidiskartehan ninyo, you know, you are definitely making progress. Talagang meron kayong ginagawa, inaasikaso ninyo yan, at sinisikap ninyo, no, na ma-roll out talaga ninyo ng maayos ang kung ano man ang plano ninyo, no. Maaring unti-unti lang yan, yun ang akin napipick up dito, maaring unti-unti ninyong ginagawa, but ang importante, you are making progress, no. What else? We have the Knight of Cups. Ayan. So, si Knight of Cups naman, maaring ano to, no? About relationships, about love and love connection naman ito. Capricorn, yun ang aking napipick up dito. Maaring ang iba sa inyo dito, maaring merong manliligaw, maaring merong nagkaka-interest sa inyo romantically, matagal na, pero hindi nakakapagsabi sa inyo, and now maaring maglakas ng loob na yan at mag-express na ng kanyang nararamdaman sa iyo, Capricorn, no? Somebody has an eye on you, no? Matagal na, Capricorn, pero yun lang, parang natutorpe siya, yung ganun, no? At maaari din na this is apology, no? Maaring meron ditong nag-iisip or nagpaplano na lumapit sa iyo at mag-apologize sa iyo, Capricorn, no? Maaari din na yung focus ninyo sa ngayon, Capricorn, is your spirituality. Maaring lumalalim ang inyong awareness and an understanding about yourself, about your existence, about your purpose dito sa mundo. Maaring yun din ngayon ang focus ng iba sa inyo. Yun ang nararamdaman ninyong kailangan ninyong pagtuunan ng pansin. So, Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo! Ito po ang inyong daily messages po for September 6. So, tignan natin kung anong mga mensahe para sa inyo sa araw na to. Kuha muna tayo ng mga trinkets, no? Paunang mensahe ng spirit sa inyo dito, Virgo. We have Owl. Ayan. So, this is about wisdom. This is about intuition, guidance, mga ganon. Kaya, kahit ano man ang ngayon, pinagdadaanan ninyo, Virgo, kung ano man ang inyong mga plano sa buhay, mga endeavor na gagawin, whatever it is, no? It feels like magagamit ninyo ang wisdom ninyo dito. Your wisdom will be highlighted, at saka divinely guided kayo. Kaya napakahalaga din na lagi ninyong papakinggan ang inyong intuition, no? Dahil pinapadalhan kayo dito ng downloads, ng divine guidance through your intuition. Okay? What else? We have Cupid. Ayan. So, this is about desires, no? Maaring yung desire ninyo na marating ninyo ang goal ninyo or makamit ninyo kung ano man ang mga goals ninyo. You know, maybe nasa sobrang taas ng desire ninyo na gawin ang lahat, no, para ma-achieve ninyo mga gusto ninyong ma-achieve, no? This could also be new love connection, no, na maaaring mag-unfold dito, Virgo, sa buhay ninyo. Maaari din na papasok kayo sa bagong relationship, or maaari din na this is about affection, no? Yung magpapakita kayo ngayon ng inyong pagmamahal, ng inyong affection, yung pag-care ninyo sa taong mahal ninyo, no? What else? We have letter J. Ayan. So, letter J. Maaring letter J is a very significant for you, Virgo. Maaring sa letter J is your initials, no? First initial, or yung sa last name ninyo or middle name. Maari din naman na letter J ang initials din, no, ng someone or yung tao na you are dealing with around this time. Okay, so tignan natin kung ano pang mensahe para sa iyo. Queen of Cups. Ayan. So, with the ano pa talaga, then with the owl then, lumabas si Queen of Cups. So, ang napipick up ko dito, Virgo, you are highly sensitive and highly intuitive sa ngayon. Napakalakas ng inyong radar ngayon. Napakalakas ng iyong inner knowing, yung ganon, yung clear cognizance ninyo highlighted around this time, no? Kaya take advantage of that.
no? At gamitin ninyo yan to your advantage dahil maaari talaga na may mga importanteng mensahe ang Divine Universe para sa inyo. Maaaring nagdadasal kayo for enlightenment, for guidance, for clarity, no? At talagang pinapakinggan kayo ng Panginoon dito and the rest of your spirit team. Kaya magpapadala sila, no? Or pinapadalhan ka na ng gabay talaga, no? Through your intuition. Kaya listen to your intuitive nudges, no? Pay attention to the signs, to the signals then na nakikita ninyo or yung nararamdaman ninyo na that is a sign for you, Virgo, no? Kasi may mga mahalagang impormasyon kayong dapat malaman ngayon. Three of Pentacles, ayan, it's about to take action towards your desires, no, Virgo? Kung ang desire ninyo yan is to achieve your goals, then take action now, no? Kung meron na kayong goal na sineset for yourself and maaaring may timeline na kayo or maaaring may sinasabi kayo sa sarili ninyo na pagdating ng oras na ganito, no, at a certain month, at a certain day, yung mga ganon, dapat narating ko na kung ano man ang gusto kong marating, no? Yung na-hit nyo na yung kung ano ang goal na sinating nyo para sa sarili ninyo. So, kung may mga ganon na kayo, napakahalaga na ngayon pa lang simulan nyo na, no? Simulan nyo na ngayon. Maybe this is a long-term goal or maybe for some of you, short-term goal, whatever the case may be, now is the perfect time to start taking action para magsimula na kayong lumakad patungo sa inyong tagumpay. Diba, Virgo? So, what else? We have 7 of Cups. Ayan. So, may mga ano na kayo, may mga opportunities na parating sa inyo dito, Virgo. Maaaring, yung mga opportunities na to na kailangan ninyong pagpilian are the opportunities that will be in support doon sa kung ano man ang mga plano ninyong gawin, no? Maaring ang mga opportunities na to, mga posibilidad na to, ano yan, mga posibilidad na makakatulong ito dito para ma-achieve mo kung ano man ang mga gusto ninyong ma-achieve sa buhay ninyo, no? So, Virgo, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus. Ito po ang inyong daily messages po for September 6. At tignan po natin kung ano mga importanteng mensahe na kailangan ninyong marinig sa ngayon. Kuha muna tayo ng trinkets. Paunang mensahe sa inyo ng Spirit is this one. So, this is about grace. This is about purity. This is about beauty, you know. So, maaaring ganun ang ano ninyo ngayon, Taurus. Ganun ang mga qualities ninyo na talagang ilalabas ninyo. It will be highlighted ngayon, you know. We also have butterfly. Ayan. So, change and transformation coming in. Maraming magbabago dito sa buhay ninyo. Iba't ibang parte. We have, ano nga ito? Steering wheel ng ship. No? Ito yung, yung steering wheel ng ship. And this represents life path. No? Taurus. Maaring may mga siguro may change of direction ngayon na mangyayari dito sa buhay ninyo, Taurus, dahil meron din tayong change and transformation. So, maaaring may direction kayo sa buhay ngayon na tatahakin ninyo on a different direction, no? Yung parang, siguro pagdating sa karera, yung maaaring ganun, or paglilipat ng trabaho, na totally different sa dati nyo nang ginagawa, no? Siguro may mga ganong ganap ang iba sa inyo. Kaya maraming pagbabago, no? Ang maaring gawin ni Taurus dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. So, what else for Taurus? We have 6 of Cups. Ayan. So, kung ano man ang gagawin ninyo ngayon, Taurus, kung ano man ang balak ninyong gawin dito, mag-change career man kayo, maglilipat man kayo ng trabaho, or mag-iiba kayo ng direction na tinatahak kayo sa buhay ninyo, sa mga choices na gagawin ninyo, kung ano man ang kailangan ninyo suporta dyan, tulong, no? Taurus, you are going to get that support from other people. Meron ditong tulong na parating. Kung kailangan nyo ng resources, pera, kung kailangan nyo ng tao, manpower, whatever it is, no? Ideas, kailangan ninyo ng emotional support, advice, mga ganon.
darating yan, Taurus. May mga taong nasa paligid ninyo na maaaring dumating sa buhay ninyo ngayon para magbigay ng tulong sa inyo, mag-initiate ng support sa inyo in any way. Okay? So, yun. Kung pera ang kailangan ninyo, meron ditong dadating. Maaring meron kang windfall dito, maaring merong magre-regalo sa inyo, maaring merong magpapahiram ng pera, maaring meron ditong bonus kayo or komisyon, no, na ngayon pa lang ninyo matatanggap, and it's just very timely, no, na maaring yun ang pangangailangan ni Taurus ngayon, kaperahan. What else? We have judgment. Important decision, no, has to be made sa ngayon. Parang wake up call ito sa inyo ngayon, Taurus. Parang nananawagan ngayon ang inyong mga angels dito na, Taurus, may importanteng desisyon kayong kailangan gawin ngayon na maaaring related pa rin yan sa inyong nakaraan, no? Maybe past relationship or past experiences, no? Depende sa inyong sitwasyon. At maaari kasi, Taurus, na may mga bagay or may mga pangyayari sa nakaraan ninyo na hindi ninyo na-address. May problema na hindi ninyo na-address. Yung parang nilibing na lang ninyo sa limot. Pero ngayon, ano, nagre-resurface siya. Muling bumabalik ang same problema. Maaring ibang tao na ngayon ang kasama ninyo sa buhay, but same pattern, no? Yung same pattern pa rin ang nangyayari. Kaya, this is a wake-up call for you na kailangan nyo ng solusyonan or kailangan nyo nang i-address ang kung ano man ang scenario na to sa buhay ninyo. Otherwise, Taurus, kung magdedesisyon kayo na deadmahin na lang uli yan, no? Okay, lilipas din yan, no? Lilipas din yan. Pero, at some point in your life in the future, babalik at babalik yan. Hanggat hindi ninyo na-address ang sitwasyon na yan, babalik at babalik nyo yan. So, napakahalaga ngayon na tignan ninyo ang inyong sitwasyon. Ano yung gagawin ninyo ngayon? Ano yung desisyon na gagawin ninyo? Are you going to face that situation sa ngayon and fix it or address it, or ililibing na lang ninyo muli sa limot, no? At hihintayin nyo na lang uling bumalik na naman ang same thing, same event sa buhay ninyo sa future, no, Taurus? Kaya pag-isip-isipan ninyong mabuti, kasi kung ano man ang inyong maging desisyon, no, i-address ninyo or hindi, both of them, no, kung alin man dyan ang pipiliin ninyong desisyon ninyo, meron pa rin yung great impact sa future ninyo, no? Kaya pag-isipan ninyo mabuti, alin yung mas makakabuti para sa inyo. Kasi ngayon, kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano ang naging sitwasyon ninyo sa nakaraan at bumabalik sa ngayon, no? Kayo lang ang nakakaalam niyan. So, we have 6 of Swords. Ayan. So, this is a moving on energy, no? May resolution na maiisip na kayo. Kaya maaaring ang desisyon dito na gagawin ni Taurus regarding this situation is you're going to try to address it sa ngayon, no? Maaring titignan nyo na talaga kung ano ang magagawa ninyong mas maganda ang magiging resulta dito. At maganda talaga, no? Dahil magkakaroon na kayo ng resolution dito sa kung ano man ang problema na yan or issue na yan na hindi ninyo na-address nung nakaraan, no? Handa na kayong iwanan ang sitwasyon na yan. You are choosing to let that go, no? Ngayon, magla-let go na kayo, i-release nyo na yan. Yun ang pipiliin ninyong decision ngayon. Kasi si 6 of Swords, moving on energy. Gusto nyo nang mag-move on. Gusto nyo nang mag-move forward sa kung ano man ang sitwasyon ninyo na muling nagbabalik sa ngayon. So, aayusin nyo na yan, which is really beautiful, no? At saka kanina pa sa akin, pinapakita ng guides ko dito yung 6 of Swords, 6 of Cups. So, meron tayong dalawang 6. So, pakitignan po ninyo, Taurus, ang number 66. Ano ang ibig sabihin ng number 66? Paki-google nyo na lang yan. At marami pang mga gabay ang pwede ninyong malaman dyan or kailangan nyo talagang malaman at this time. Okay? So, thank you, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.